So everybody, isang maulang umaga. Dahil nga puro bagyo ngayon, ngayong September, sunod-sunod yung bagyo. Pero yun nga, ngayon ay may kukunin akong ibon. So yun yung cock na pamaras dito sa Golden ko. Kasi matured na to. At sayang naman kung hindi mapaparisan, kaya may kinuha na ako nun sa kaibigan ko. Bayad na rin, kukunin ko na lang halos. So dapat last week ko pa yung kukunin, kaso nga ay nagmumolt, naglulugon siya, kaya hindi natuloy yung pagkuha. Pero ngayon okay naman na daw, pwede na daw kunin. So mamaya kukunin ko yun, pamaras dito na golden na. Ang kulay daw niya is dilute din siya, pero hindi siya kagaya ng isa na dilute na una niya sa akin pinakita. At sana makapag-breed tayo niya ng successful. Pakita ko rin para sa inyo iba kong pinch dito. So ito yung black line ko, yan, 2B yung cock, tapos 3B yung hen. Tapos may itlog yan na dalawa, hindi ko lang sure kung fertile talaga, pero tinignan ko nakaraan, hindi ko kasi kinandling. Mukha naman fertile sa kulay niya. Tapos ito yung aking mga society, hindi na nga sila nag-iitlog, mga nakapahinga yan. Ito lang ang nagpo-produce yan, society. Yung mga society na to galing kay Kuya Michael. Actually isa rin yung kukuhanan ko nung cock na pamaras dito kay Kuya Michael. So may try ko rin pakat sa inyo yung mga alaga yun doon, mga canaries. Canaries yung pinakamarami niya ngayon kasi wala na siyang golden masyado, tsaka zebra pinch. Dati sobrang dami niyang zebra pinch tsaka mga golden, pero ngayon mga canaries na lang. Hindi pa natin kayang ganun kasi medyo mahal. Tapos ito yung natirang pairing ng zebra pinch ko. Yan, yung mga hen na yan, anak yan nung ito. Yan, and then yung iba nilang kapatid mga nawala na, kaya naghahanap ako ngayon ng 2B. Kasi tatanggalin ko yung lalaki na yan, papalitan ko ng 2B. Kasi 3B na yung hen, yung mga hen na yan 3B yan, pati ito 3B5 yung hen. Ayan. So mamaya pakita ko sa inyo yung kuha nating ibon. Napakaganda nun, gold yan. Tapos mas medyo maliit yung kulay niya na paano ba sabihin yan, ito kasi medyo dark yung kulay niya, pero mas light na mas bright color siya kasi cock. Kasi ito yung ating nakuha na kakatail nung nakaraan. So yan, mapasok na yun sa pugad yung dalawa. Yung isa sure cock na yun, yung pied na nasa dulo. Pero itong pearl, gadalang isip ako dyan kung cock ba siya or hen, kasi minsan medyo maingay siya, tapos wala siyang barrings dun sa ilalim ng ng tail niya. Pero para siyang mapasok na sa pugad. So yun, may update ko kayo dun sa kukuhanin nating golden. Madadaanan ko rin muna yung GF ko mamaya, tapos bago magpunta dun sa kay Kuya Michael para makuha yung ibon. So yun, update ko kayo mamaya. So ayun, nandito na kami sa pagkukuha ng golden na cock. Nakalimutan ko rin kasi mag video nung papunta kami nung sinundo ko yung GF ko. Pero ayan, at yung check na namin, no? So hindi pa pala tapos mag-molt yung golden na cock na kukunin ko, pero goods na raw kasi tumubo na rin yung mahabang tail niya. Hindi kagaya nung nakaraan. So ayan din yung mga alaga niyang canaries. Sobrang ganda niyang alagaan, sobrang ganda lang humuni. Ang lang is yung price masyado silang mataas kung compare natin sa mga pinches. Yung golden nga lang mahal na, pero mas mahal to, hindi lang, halos doble ng price to yung mga canaries, pero sulit yung mga alaga ng ganyan. Sobrang sarap sa kaya nga pagkagawin yung mga alaga mo. Sobrang ganda kasi nilang kumanta. So ito na yung kaninang ibon na kinuha namin, yung cock na golden pamares dito sa aking golden din na babae. So yan, mas maganda yung kulay nun kasi mas brighter yung kulay. So ayan, ilagay ko na siya sa kulungan. Hindi kasi sila pwede ngayon pagsamahin. Kaya bukas ko na to sila pagsamahin kasi baka bugbugin itong babae. Kasi nagmamolt pa rin siya ng bahagya. So ayan, ililipat ko muna to dito. Ayan. So ayan, nare-release ko na siya.
ito na yung nabili na kak na ano, gold dyan. Dilute din yung kulay niya. Mas maganda siya sa kulay ng female ko nandito. Bale, bukas ko na siya ililipat sa hen para hindi siya mabugbog. Kasi, ayan, pansinin nyo, molting pa siya. Hindi pa pala tapos mag-molt, pero mas maganda na kaysa nung nakaraan na pinuntahan ko doon kasi nakaraan masyado siyang ano nagmo-molt talaga. So ngayon mas okay na siya. Ayan, ganda rin ang kulay niya. So bali bukas ko siya isasama sa may hen ko. Ayan, ang presyo nga pala ng mga ganito, yung normal na green na gold dyan, 1.5 each. Pero ito mura ko na nakot sa kaibigan ko. Ayan, kasi matagal na rin magkaibigan. So ayan, update ko na kayo bukas pag nailipat ko siya dito sa may aking hen na gold dyan. So ayan, dilute yung kulay niya. So update ko na kayo bukas pag pinagsama natin sila, kung aawayin ba o maganda yung magiging pairing natin. Dilipat ko muna sa dun sa maliit na kulungan kasi kakabitan ko pa ng bagong nest box yung cage nila ng lalaki. Sino lalaki? Hindi ba? Yaw mo sila yan. Nako. First time niya makakita ng kapwa niyang gold dyan. Kasi binigay sa akin yung kaibigan ko. Sisiw pa sila. Sisiw pa siya, Alpin. Yan yung madark yung kulay, siya yung babae. Mukha namang pinaparisan siya ng lalaki. Parang galit siya. First time niya kasi makita ng kamukha niya. Kala niya daw endangered na. Pero lilipat kayo sa kabila kasi silang dalawa. Kala lalaki yung atin. Hindi, babae. Ito lalaki yung binili natin kahapon. Yung dilute. Ganda yung dilute, ano? No, pag natapos yung maglugon, gaganda yung lalo. Lugon? Ayun na, kung namuti-muti pa yung kanyang ano. So ayan, pinagsama ko muna sila sa maliit na cage kasi papalitan ko ng nest box yung pukaran doon sa kulungan nila. At medyo nag-aaway nga rin sila dito gaya nga nung inaasahan. Kaya hindi muna natin sila pinagsama kahapon. Yung pag-gender nga pala sa mga gold dyan ay nakadepende sa kulay. Mas matingkad yung kulay ng mga male kumpara sa female, no? So yung mga kak, matingkad yung kulay nila. Mas bright, gano'n na. Mapapansin nyo sa dibdib, medyo malata yung sa babae tapos matingkad naman yung sa lalaki. Pero design ko yan. Oh, diba? Katuwa ang inaw. So ayan na yung nest box nila. Next box na lang nilagay ko para mas secure. Masyado kasi malaki yung pinto ng isa. Ayan. Ilipat ko na ngayon yung pares. Sana magpares agad to. At yun, nalilipat na natin sila sa kulungan after nating maayos yung nest box nila para din makasettle sila at maka-adjust yung bago nating gold dyan. Ayun, isang araw ang nakalipas, no? Hindi ko na natuloy kahapon yung video kasi may nilakad kami ng girlfriend ko. May kinuha kasi kaming bagong alaga rin, pero hindi sa akin. I-upload ko rin yun dito sa YouTube natin. May kinuha kasi kaming alaga na para sa kanya, pamaris dun sa isa niyang alaga. I-upload ko rin yun after ng video na to. Pero ito na yung update sa may nakuha natin na gold dyan. So yan, ang makita nyo, ang maganda sa pwesto na to pagka umaga. Sapul sila ng araw from 7 to 9. Sasapul sila ng araw. Yan, pati yung mga manok, mga kalapate. Yan. Saka yung mga nasa taas. Yung kakatail dati abot yan nung unang lagay natin. Ngayon hindi na kasi parang medyo umaano yung araw umuusad. Pero ito yung update sa may gold dyan natin. So kahapon lang sila nag-aaway, ngayon hindi na. Tapos yan, pinalitan natin yung nest box kasi yung nest box na nakalagay dyan, napapangitan ako. Masyadong malaki yung
harap nun yung pinto. Kaya yan, pinalitan natin. Itong dalawa natin gold dyan. Ito yung akin talaga. Yung bigay sa akin ni Kuya Michael. Yung hen. Tapos itong dilute. Yan yung kahapon ginawa ko sa kanya. Yan. Hindi naman sila nag-aaway. Kahapon lang sila nag-aaway nung unang nagkita sila. Pinamonitor din sa akin kung mag-aaway daw. Pag nag-aaway kasi kailangan paghiwalay mo natin. Kakabukod lang kasi yan sa may kapares niya. Yung gold dyan yan. So yung metro natin pakainin sila maya siguro. Tingnan natin kung magkasabay silang kumain. Tapos pagka nakita natin nagpares na sila, maglalagay na tayo ng nesting material. Paghahanap ako rito ng mga magandang gawing nesting material nila. Tapos ito nga pala yung black line ko. Ayaw ko lang kung fertile. Mamaya siguro try ko i-candle yung itlog. Kung pisana. Ay kung may laman. Tapos yung kakatil dito, ayan, pumapasok na sila sa bugad. Hindi ko na talaga sure kung... Ito kasi sure na ako dyan na kakyan yung 5. So ito kung may sanay sa inyo mag-gender at tingnan nyo nga kung sure ba to na hen. Yung isa na to, yung pearl. Wala kasi siyang barrings doon sa ilalim ng buntot niya. So ayan. Pakita ko sa inyo. Pero ito isa sure na kakyan kasi kumakanta yan eh. So ayan, mamaya try natin silang pakainin. Tapos tingnan natin kung magtatabi sila. Kasi ngayon, ayan, medyo magkahiwalay sila. Bilad-bilad lang yan. So ayan, observe lang natin sila habang nagkakape. Mga ano pa lang eh, wala pang 7:30. Yan ang masarap gawin pagka mahilig ka sa alaga. Mga mahilig ka sa alaga, may mga alagang ibon din. Makaka-relate yan. Masarap gawin sa umaga is magkape. Sarap ng mga alaga natin. Kaya ganito actually yung daily routine ko eh. Pagka gising ko, timpla ako ng kape, dito na ako dadaretso. Yan. Sila yung una kong pinagmamasdan para good mood tayo. Balabasin ko na lang itong mga to. Ito na yung sisiyo ko niyan. Yung anak ng silver. Yan, malaki na. Hindi ko alam kung anong tawag sa kulay eh. Hindi na, choco ba sila? Hindi kasi ako sure ano sa kulay nila. Tapos ayan yung sisiyo nung itim. Ayan. So ayan, observe mo natin itong mga to. So ayan, nagpakain ako ng mga alaga akong mga ibon, mga pinches. Ayan. Society, yung kakatil. So ayan, kumakain na sila pero yung dalawa ayaw pa kumain kasi kanina may stock na pagkain to, yung gold dyan may stock na pagkain kaya kumakain yan kanina, yung lalo yung hen. Ngayon nilagyan ko ulit, hindi pa sila kumakain yan pero kumakain na iba. Pero so far di naman sila nag-aaway, no? Sana magpares din sila nung maaga, pero kanina napansin ko parang medyo pinupormahan siya ng lalaki eh. So, ayan. Matured naman na yung parehas kaya soon mag-breed na rin yan. Sana lang huwag masyadong ma-stress tong lalaki kasi baka manibago siya. Kasi dito sa pwesto ko marami siyang kasama rin itong iba-ibang uri ng ibon eh. Doon kasi sa kanila canary lang yung mga kasama niya. Tsaka mga peaceful yung mga nandun. Pero masanay din yan. Kagaya ng isa ko na to, yung mga nandito, mga sanay na yan. So yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless.